Pag-usapan po natin ngayon yung mga Pogo Hubs. Kasi di ba pinasara na ng atin pong gobyerno, ng administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dati, yung mga critics ng gobyerno, lalo na yung mga DDS, duda po sila. Lalo yung mga DDS kasi pro-Pogo po sila. Yung amo nila na si Digong, ang pasimuno ng Pogo dito sa ating bansa para lang makakulikta mga kababayan ng revenues sa gobyerno at hindi lang sa gobyerno. Marami pong nagyaman kasi nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. sama po sa mga yumaman mga kababayan sa Pogo, kaya tumakas naging pugante si Atty. Harry Roque. Sabi pa ni Atty. Harry Roque, ayan po, hindi po kami papayag na dungisan ang aming dangal, lalong-lalo na ng mga taong walang dangal. Sino bang dumungis sa inyong pangalan kung hindi kayo mismo, tulad ng inyong amo, si Digong, si Sara Duterte, ang dumungis sa mga pangalan nila? Sila mismo, sa sarili nilang kagagawa, tulad niyo po, nadungisan yung inyong pangalan dahil sa inyong sariling kagagawan. Nagi kayong pugante, wanted kayo ng Congress, kasi imbis na sagutin ninyo ng maayos, ayon, tumakas na kayo pa Dubai. O ngayon, pag-usapan natin mga kababayan, kasi sabi dito sa report ng Inquirer, 2024, the year of reckoning for Pogos, IGLs. Dati duda, yung mga critics ng ating administrasyon, yung sona ng ating Pangulong Bongbong, hanggang salita lang anya. Hindi anya yan mangyayari. Ano kayo ngayon? Paya kayo. Sarado na yung mga Pogo Hubs. Walang sinasanto yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Gaano man kalakas, gaano man sila kayaman, gaano man sila makapangyarihan, yung mga nasa likod nito, hindi po obra sa aming strong leader na si PBBM. Pero ang tanong, ano na ba yung mangyayari doon sa mga Pogo Hubs? Na ang sabi sa mga balita ng mainstream media, abandonado na daw po. At nakatiwangwang para ng ghost town yung mga Pogo Hubs sa Bamban, Tarlac at iba pang mga lugar na sinalakay po ng ating mga otoridad at tuluyan na pong ipinasara. But before natin pag-usapan mga kababayan at ibigay sa inyo yung mga detalye ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Balikan natin yung ating kwento sa Pogo. Ito yung mga nasa likod ng Pogo, mga kababayan na naimbestiga ng Senado at ng Congress. Sabi dito sa report ng Inquirer, one of the biggest news of the year was President Ferdinand Marcos Jr.'s decision in order to ban all Philippine offshore gaming operators or POGOs in internet gaming licenses, IGLs, by December 31, 2024. With just over a week before the ban's deadline, what has the government done since Marcos announced it? Sa kanyang sona, Marcos stressed that the grave abuse in disrespect to our system of laws must stop among POGOs in IGLs. Sabi ng ating Pangulo, disguising anya as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas farthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. So as ordered, pinasara ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga Pogo Hubs. Tamimi ngayon, yung mga critics ng ating Pangulo, pinagdududahan kasi nila, mga kababayan, na hindi man seryoso yung ating gobyerno. Yung ating Pangulo po, mga kababayan, sabi nga sa kampanya niya, bagong Pilipinas,
Bagong muka, yung lumang muka mga kababayan ng Pilipinas, kung saan kalat ang EJK, ang krimen, ang droga, tinuldukan mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo na po itong Pogo. Nasabi ng ating Pangulo, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos anya Mr. Maravillas. Disguising anya as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas, farthest from gaming such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. Yun ang tinuldukan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. May isa siyang salita Hindi siya tulad ng nauna na double talk palagi. War on drugs daw. Yun pala. Alam nyo na, yung mga lumabas mga kababayan sa investigasyon ng Quadcom, sabit pala sila lahat, mga kababayan. Front. Na makikita ninyo, ang ating administrasyon walang sinasanto. Kaya sinusupport natin all the way. Pag sabing isara, sarado. Talagang sinara po. Kaya nasaan na yung mga nagdududa at nagsasabing pakitang tao lang ito. Pasiklab lang ng ating administrasyon. Pangso na lang. Paya kayo ngayon So makikita ninyo kung sino yung talagang totoong may malasakit. Hindi lang after sa revenues makukuha pong pera para sa ating gobyerno. Ang ating administrasyon, may balance palagi. Nakita ng ating administrasyon, mas malaki yung perwisyo kaysa benefits. Kaya dinesisyonan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang total ban sa Pogo. Pero hindi naman po niya pinabayaan itong mga na-displaced na mga workers. Ito yung ginawa ng ating Pangulo. Marcos tasked the Department of Labor and Employment with coordinating with his economic managers to ensure that displaced Filipino Pogo workers would find other jobs. As of November 19, sabi dito sa report ng Inquirer, year-end report,
the DOLE has already finished profiling over 30,000 Filipino workers displaced by the ban. This will help them plan the type of assistance they can provide to workers. Among the assistance, sabi dyan, that displaced workers may get are skills training and livelihood assistance up to 30,000 per beneficiary. Para makapagsimula sila ng panibagong hanap buhay, hindi yung hanap buhay na nakadepende dito sa POGO operations na masama yung naging epekto sa ating bansa. So makikita ninyo dito mga kababayan sa mga balitang ito kung sino yung talagang may matino na pag-iisip na leader, visionary mga kababayan. Ayaw niyang mapasama yung ating bansa. Talagang totoo yung pagmalasakit. Hindi como nagdadala ng revenues yung mga POGO operators. Pwede na sila, buwelo na sila na mag-operate dito sa ating bansa. Ngayon pala mga kababayan, front ng mga criminal syndicates, droga, kidnapping, human trafficking, mga kaindik-indik na krimen mga kababayan. Kaya sabi dito po sa balita ng Inquirer, 4 months after the President announced the ban, an executive order was issued to help officials and agencies streamline its implementation. Under the Executive Order number 74 released on November 8, all applications and renewals of licenses, permits, and authorizations for POGO's IGLs were no longer allowed. Interior and Local Government Secretary John B. Crimolli announced on December 11 that all existing POGO IGL licenses were automatically canceled as of December 15. O ngayon, ang tanong, ano na mangyayari doon sa mga abandoned POGO hubs? Ito na kasi yung itsura, mga kababayan, ng mga abandoned POGO hubs, naging ghost cities na po. Naging tila pastulan na ng kambing. POGO hub sa Porac, tila pastulan na ng kambing, mga silid na iwang makalat at namaho na. Wala na eh. So tama naman, sayang. Yan na po yung itsura. Malapit ng mabulok, mga sira yung mga buildings niya. Ito yata swimming pool ito. Ay ano kaya yan? Parang swimming pool. Matataas na yung damo. Ngayon, may paliwanag mga kababayan si Josec Gilbert Cruz ng PAOK. Pakinggan natin mga kababayan yung kanyang paliwanag sa interview ng GMA. Gobyerno, like yung mga malalaking POGO hubs na yan, pwedeng gawing mga eskwelahan yan, pwedeng gawing mga kampo o training centers. Kung halimbawa manalo yung kaso namin at maging property ito ng gobyerno at pwede namang ibenta. Kasi yung mga biktima ng human trafficking, pwedeng silang matulungan ito. Ito pong isang POGO hub nga po sa Pasay, ginawa na pong detention facility ng PAOK. So pwede siyang magamit pakinabangan mga kababayan. Ma-convert sa mga government facilities. Pwedeng eskwelahan, pwedeng opisina, pwedeng training center. Di ba? So yun po ang ginagawa ng ating gobyerno para hindi sayang. O ngayon, doon naman sa agam-agam na dahil po sa pagpatigil ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa POGO Operation Total Ban, it could affect our economy. Wala man po siyang significant effect mga kababayan, sabi ng DILG. Sabi ni DILG Secretary Remulla, John B. Crimolli. Sabi po niya dito sa balita mismo ng Presidential Communications Office, yung total closure niya ng POGO sa ating bansa won't have a significant impact sa ating economy. Sabi niya, as per NEDA, 0.25 or 1% of the total GDP or gross domestic product ang maapektuhan lang. We don't see a significant dent niya sa economy ng ating bansa itong POGO operations. I think mamimake up naman yan sa mga iba pang mga revenue enhancing measures ng Department of Finance. Sabi kasi ng PAGCOR, the government is expected to lose at least 20 billion annually with the expected shutdown ng POGO. Remulla warned POGO should
wind down starting December 15 as they will be closed by December 31. So sabi ni Remulla, personal niya na i-oversee ang closure ng mga Pogo Hub sa Island Cove sa Kawit, Cavite to show the government resolve in shutting down Pogo operations in the country. Ganon kaseryoso yung ating gobyerno. O ito po yung Pogo Hub sa Island Cove sa Cavite. Yan sa report po ng ABS-CBN. As promised by Secretary Remulla, sinopervise niya yung closure noong December 15. Hands-on po siya, mga kababayan, with the media coverage, full media coverage. Ayan na siya, mga kababayan. Sarado na. Yan si General Marbil. Yan yung Island Cove, mga kababayan. Island Cove. Island Cove is officially closed as of November 30, 2024. May isang salita po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag sinabi niyang sarado yan, sarado yan. Walang double talk po sa ating Pangulong Bongbong tulad ng previous administration. May isang salita. Ayos pa. Paya ngayon yung mga critics. Tamimi kayo ngayon.